Hi everyone, this is Lizzie and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to pot the 33 pieces token sizes of variegated gymnocalcium and 6 big sizes of variegated gymnocalcium that we bought from Jackie Potter. So, let's have a recap first ng mga variegated gymnocalcium na itapapat natin, and I have also prepared 6 clay pots and 33 pieces na square white pots na 3x3 ang size. And on top of each pot, I put a little bit of Osmocote to encourage more growth ng roots sa mga variegated gymnocalcium. So, I'm putting right now a tablespoon of Akadama soil dun sa medyo middle part kung saan matatouch ang variegated gymnocalcium yung Akadama soil. Kasi sa experience ko, so almost 3 months or 4 months na rin naman akong nag-aalaga ng variegated gymnocalcium, mas napansin ko or na-observe ko na mas madaling mag-roots ang variegated gymnocalcium if you use Akadama soil para sa pagpaparoot sa kanila. And then we are going to use cultured soil for our top dressing. So yung soy mixture na aking ginamit is yun pa rin, yung 50% loam soil and 50% pumice stone. Na yung loam soil na nabibili ko dito sa garden is composed of garden soil, carbonized rice hull, vermicast, and rice hull. So, katulad ng palagi kong sinasabi pag gumagawa ako ng video or vlog sa pagpapat ng mga variegated gymnocalcium, is napakadali lang nilang ipat kasi all you have to do is put them on top of the soy mixture and itop dress nyo kung ano yung top dressing na gagamitin nyo. Pwede rin namang wala. Actually, we have lots of option. We can use our soy mixture as top dressing, pumice stone, masato soil, and cultured soil, black sand, or white sand or red sand dressing. Pwede rin yung lava rock. Kung ano yung available sa inyo o yung gusto nyo, yun yung gamitin nyo. Pwede rin namang wala. So, it's optional kasi it's an additional cost. So, yung mga variegated gymnocalcium na binili ko, marami sila pero wala pa rin exactly the same. So, yung mga minain ko o binili ko na variegated gymnocalcium is yung mga sa tingin ko na in the future pwedeng or possible na magkaroon ng perfect var. So, pag set kasi hindi syempre katulad ng mga nabili ko na 3 for 100 or 4 for 100. Basta may nakita ko doon na isa na bet ko yung variegation, minamind ko. Kasi syempre, pag nakaset na, hindi mo na siya pwedeng palitan. Pero, mura na kasi yung 4 for 100, parang lumalabas 25 pesos each. And kung makikita nyo naman, pag pinat ko, hindi siya ganun kaliit. So, kaya nga highly recommended ko si Jackie Potter kasi hindi pricey yung kanyang mga tinda, tama lang yung price, and then mabait si seller, maayos mag-pack, and healthy talaga yung mga plants or variegated gymnocalcium na binibenta niya. Pero sabi ko nga sa inyo dun sa unboxing video ko ng mga variegated gymnocalcium na to na I was really amazed talaga kung gaano ka-shiny yung mga variegated gymnocalcium at gaano kalinis ang mga variegated gymnocalcium na binibenta ni Jackie Potter. So please follow their FB page and try nyo manood ng live selling and try nyo na din bumili para ma-experience nyo din yung happiness na na-experience ko kapag nag-unbox and nag-aalaga ng mga variegated gymnocalcium. So, marami tayong ipapat for today's video. 6 big sizes ng variegated gymnocalcium na natapos ko ng ipat. Now, we're going to pat yung mga sinasabi ko sa inyong token sizes. Token sizes yung tawag ko kasi kasya siya dito sa 3x3 na square pot. Pag kasi dito nagkakasya, ang tawag ko doon token sizes. Pero actually, good sizes na yung mga nabili ko. So, yung mga pinapat ko right now na nakikita nyo sa video is eto yung mga dark tones. So, more on parang nagbablack siya and then red or pink yung or orange yung kasama niyang variegation.
yung mga variegated gymnocalcium is hindi rin naman sila maselan alagaan. Kaya lang, compared to Astrophytum asterias, mas mabilis mag-roots ang Astrophytum asterias compared sa variegated gymnocalcium. Kaya nga madami akong ginawang soil mix or experiment kung ano ba talaga ang mabilis na makapagpaparoot. And sa 4 months or 3 months na pagtatanim ko sa kanila, mas na-notice ko or na-observe ko na mas magandang gamitin magpa-roots para sa akin yung may akadama soil. Kasi dumidikit talaga yung akadama soil doon sa roots ng variegated gymnocalcium. Kahit irepat mo siya, parang nagiging intact yung root niya with akadama soil. So, medyo marami itong ating ipapaat kasi 33 pieces nga itong token sizes na tinatawag ko na variegated gymnocalcium with different color of variegation. So, siguro, interesado din kayong malaman and gusto ko din naman i-share kung kahit na hindi kayo interesado. So, as a vlogger, yes, I was monetized last October 2023 and I got my PIN in November after 16 days. Pero hindi pa ako nakakasahod sa YT channel ko. So, nung una, akala ko pag monetize ka na, mabilis na. Kasi diba yun naman yung parang alam natin lahat na pag vlogger ka, ay malaki kumita yan, ganun, malaking sumahod yan, ganun. Hindi pala ganun. So, nung una kasi talaga, ang goal ko lang is to share what I have here, the succulents and the cacti that I have here in my garden. How do I take care of them, ganun. Parang yun lang. Hanggang nga sa na-monetize ako. And syempre, pag na-monetize ka na, you expect something in return na, uy, baka sasahod na ako, ganun. Pero hindi pala ganun ka daling sumahod. Yung $10 bago ko na napuno yun, it took me at least 1 month or more than 1 month para mapunuin $10 kasi you need that $10 in order to apply for the PIN or yung AdSense PIN mo na imi-mail sa'yo ni Google. So, mabilis ko lang din naman na-receive yung PIN code ko from Google. Pero nung na-receive ko yung PIN code ko, bumagal yung monetization ng aking mga videos. Hindi ko nga alam kung bakit kasi parehas lang naman yung length. Usually my length every vlog is 13 minutes or it's between 8 minutes to 13 minutes. So bihira na ako magkaroon ng mas mahaba sa 13 minutes na vlog. Tapos, everyday ako nag-vlog as much as possible. I want it to be everyday para na-update ko kayo everyday sa mga plants ko, sa succulents and sa cacti. Pero alam niyo ba, this is real talk ha, kahit 100 views, 200 views ang video ko, sometimes ang kinikita ko lang talaga is $0.001. So, pag kinonvert mo yan sa peso, it's more or less, lang siya, 5 cents. Imagine, yung hirap mo na mag-video, mag-edit ng video, mag-vlog, tapos mag-voice over ka pa kasi maingay yung paligid. You have to mute the video and then voice over. So, sinishare ko to sa inyo, hindi para i-discourage kayo if you want to become a vlogger. It's fun kasi you enjoy what you're doing, you are sharing information with other people, you can meet more friends in the YT world, in the FB. You can share information through the comment section. And din nga, nakilala ko yung mga friends sa YT world through sa comment section. And then, hanggang eventually, nag-chat na kami sa Messenger. So, marami sila. I also joined a group now where we support each other. Tuwing Wednesday and Saturday, we have premiere. So, everybody watch your video in Wednesday and Saturday. So, it's a big help din kasi nag-i-increase yung views mo. And then, if you wanted to have more subscriber, I encourage you to upload more shorts. Kasi sa shorts, mas madali makakuha ng mga subscriber. So, siguro yung mga tao ngayon, mas gusto nilang manood ng short kaysa sa mga regular videos na katulad ng ginagawa ko. Anyway, hanggang sa naka-move on na rin ako na noong una parang nakakasas naman to si Boyti kung kailan ako na-monetize. Ganito lang pala yung kikitain ko, 0.001 everyday. Tapos minsan talagang as in zero pa. Tapos,
hindi ko naman kaya mag-live stream. Sabi nila, may kita din daw sa live stream. Hindi ko naman kayang gawin yon kasi I have everyday tasks to do at saka masyadong mahaba yung live stream at saka hindi ako confident enough to do that. So, yun. Pero sabi nila may kita din doon. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo na hindi madaling kumita ng pera sa YouTube channel. Siguro pag marami kang subscriber, 100k subscriber, and 1,000 views a day, yun, siguro malaking kikitain mo. Kasi actually, yung computation, hindi mo makita kay YT. Walang binibigay si YT na actual computation na, for example, this video na 13 minutes, ang views mo is 100 views, magkano yung kinita mo. So, YT said na we earn money through ads. So, pag in-skip niyo yung ad, so wala na kaming kita doon. So, kung 100 views ka at lahat yun ay hindi nag-skip ng ad, so yun lang ba talaga yung kikitain namin as a vlogger is 0.001? Diba parang super liit. Tapos yung hindi ko pa nami-meet yung required na 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Yung mga ads doon na pinapanood ng mga viewers ko. So, parang lahat ng kita doon sa mga ads na yun, napunta na kay YT. Tapos, ngayong monetize na ako, ganun lang pala kaliit yung kikitain ko. Nung una, I was feeling na tinatamad na ako mag-vlog. Ganito lang pala yun. Ganun. Tapos, na-realize ko, hindi naman talaga yun yung goal ko nung first time na nag-upload ako ng video sa YouTube channel. So, my goal is really to share the information, the plants I have here in my garden, how do I care of them. So, parang inano ko ulit yung sarili ko, I convinced myself na bakit ka tatamarin, hindi naman talaga yun yung pinaka-goal mo. So, isip ko na lang na bonus na lang siguro pag sumahod ako sa YT channel ko. So, pero right now, since naka-move on na nga ako dyan sa 0.001, I don't usually check na everyday. Dati talaga araw-araw chinecheck ko makano kaya kinita yesterday's video. So ngayon, hindi na ako ganon. Parang hinahayaan ko na lang. So from time to time na lang, pag naalala ko, chinecheck ko. So as of now, talagang malayo pa sa katotohanan na ako ay makakasahod kay YT. So I'm not sharing this story or my story to you para i-discourage kayong mga vlogger dito sa YT channel. May kita siguro kung marami kang subscribers, maraming manonood sa'yo, and hindi nila i-skip yung ad. So, yun lang. So, I just convinced myself that what is important is happy ako na i-share ko kung ano yung meron ako, yung information, yung knowledge, yung experience na na-experience ko sa pag-aalaga ng succulents and cacti. And yun nga, sabi ko, it would make me happy as a bonus na lang kung makasahod ako kay YT. So, kaya dun sa mga viewers ko, thank you so much for watching my videos. Minsan kahit mahaba, kahit minsan na parang ewan na yung pinagsasabi ko. Kasi minsan, mahirap talaga mag-isip ko ano ba yung sasabihin mo doon sa video na ginawa mo. Kasi minsan, mapapansin nyo, paulit-ulit din yung sinasabi namin mga vlogger. Kasi, ano nga bang sasabihin namin? Tapos, syempre, ini-expect ko din na hindi lahat is nanonood talaga o sumusubaybay sa video ko. Kaya, I have to repeat katulad na lang yung compose ng soy mix ko. Kung anong 50% lamsoy, 50% lamson. Lagi niyo yung naririnig sa mga vlog ko. Kasi, minsan, may mga bagong viewers tayo. So, para hindi na sila mahirapan o balikan yung mga dating videos ko, sinasabi ko na lang din. So, sana sa mga viewers and subscriber ko, huwag kayong magsawa kung minsan pa ulit-ulit yung sinasabi ko. And that's just be happy na and feel free to comment dun sa comment section. Basta be respectful at saka in a nice way sana. Hindi naman porke vlogger kami, mas sasabihin nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin. Parang ilagay nyo lang din yung sarili nyo sa pwesto namin. So kami, we are trying to share the information, the knowledge, the experience na pwede namin i-share sa inyo. So sana be thankful na rin kayo. Although hindi naman talaga kami perfect vlogger, and lagi ko nga kiniklaim sa inyo na hindi ako expert pagdating sa paghahalaman, sa pag-aalaga ng succulent and cacti. So,
Yun lang, na-share ko lang sa inyo. And dahil nga mahaba yung video ng pagpa-fat, at least may na-share ako sa inyo. So we're finally done. Let's have a recap and a final and closer look ng mga variegated gymnocalcium na napinat ko for today's video. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.